Breaking news, mga kababayan. Tito Soto, binakbakan si Marcoleta. Nasabi niya, bakit daw si Marcoleta, binakbakan siya sa maraming tao. Bakit daw hindi na lang doon sa loob ng opisina? Ngayon mga kababayan, itong si Tito Soto, dahil po sa kanyang mga pagyayabang, sa kanyang mga pagmamalabis bilang Senate President, ang Senado ngayon ay bumababa ang kalidad. Yung institusyon na mataas yung uri noon, mula nung si Tito Soto ang humawak, bumaba ang tingin ng tao. At si Tito Soto, mga kababayan, hindi sinusunod ang batas. May sariling batas. Halaka. Ito po ang sabi niya, mga kababayan. Panoorin po natin. Ito po. You don't like my opinion, but you have to respect it. Wow. Binigyan diin ni Senate President Tito Soto na dapat respetuhin ng kapwa niya senador ang kanyang mga opinyon sa mga naging panayam niya sa media kaugnay ng iba't ibang issue. Whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. It must be the same way as I respect your opinion, whatever it is. But when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. Aba, pahayag ni Tito Soto. Ito po mga kababayan ang sinasabi niya. Ang lupit, may sariling batas ito. Panoorin po natin, mga kababayan. Ang galing Batas ay batas. Ako ang batas. Mga kababayan, ang lupit. Sasagutin niya mga banat ni Marcoleta. Nag-iiyak ito. Bakit daw tinira ni Marcoleta sa harapan ng tao? Napahiya daw masyado. Kasi nga Tito Soto, wala ka sa hulog. Wala ka sa direksyon. Ngayon, tinira mo si Marcoleta. Hindi marunong. Maling direksyon ang nilalakaran. Ako ang magaling. Ako lagi ang magaling. Grabe ka Tito Soto. Kaya dito, pakinggan nyo ang kanya mga birada kung meron bang linya. Tinatahak ba niya ang direksyon na gusto ng katwiran? Ito po mga kababayan ko. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No, but let me just try to explain some of the points that were raised. That to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview kukunti pa nga yun Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order
So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila number one contractor, 2016 to 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yon sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, alam mo, Tito Soto, Your Honor, you are not the one who decide if edited or not. It must be the Supreme Court or yung hukuman na tinatawag dito. Yan ang sinasabi ng Marcoleta. Walang sino man sa inyo, either Marcoleta, na sabihin niya na kung ano ang sinabi ng mga diskaya, itong spouses na ito, wala siyang karapatan na questionin ito. Ang nakakaalam niyan, yung hukuman, silang magsasabi kung mayroong bang valid ba ito na kanilang testimonial sa sworn statement nila. Ngayon, Senate President ka, ikaw na mismo yung gumagawa ng iyong sariling statement na baka na-edit? Korte ka ba? Ikaw ba yung korte? Kaya ka nababakbakan kasi nga hindi mo alam yung legalidad ng mga usapan dyan. Kasi nga, sabi nga ng mga tao, hindi ka abogado. Isi kang taga-school bukol. Nag-graduate sa one bull. Di ba mga kababayan, kita nyo, siya na mismong nagsasabi na parang edited. Totoo ang sinabi ni Kiko. Baka ni-edited. Hindi ko naman sinasabi na yung affidavit Bakit mga korte ba kayo? Para sabihin yung edited dyan. Yung korte ang magsasabi kung ito'y edited. Yan ang sinasabi ni Marcoleta, mga kababayan. Kasi ang mga ito mahilig sa sa conclusion eh. Na yung gawain nila, mga kababayan, nung mga panahon pa nila, nung tagal na ninyo sa Senado, Ginoo. Anong ginawa nyo? Wala. Wala naman kayong nagagawa dyan. Ngayon, pinalitan nyo si Marcoleta na sinasabi nyo hindi magaling, hindi marunong, hindi abogado. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling, tas sasabihin mo, wala kang pinangalanan. Sige nga. Ngayon, sasabihin mo, opinion lang ito. Talaga naman. Kaya ka binabakbakan ng mga ng mga taong bayan dito eh. And when I say those things, you should not feel alluded to.
Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he's not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, tsaka nila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. No, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na ang mga... Kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi, si Senator Marcoleta, abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying... O ngayon, tinatanggi mo. Sinabi mo sa post mo, magaling ka nga, ay abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-interview. Yan ang sinasabi mo sa mga pinopost mo. Magaling ka nga, abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-investigador. Ganon yung mga tirada mo, Manong. Ngayon, tinatanggi mo na wala kang pinapangalanan. Wala kang pinapangalanan, pero direct na sinasabi mo na si Marcoleta. Abogado yon eh. Sino pa bang pinapatungkulan mo doon kundi si Marcoleta lamang dito? Ngayon, itatanggi mo na opinion mo lang ito. Wala kang pinangalanan. Kaya ka nababakbakan eh. Masyado kang matalino sa iyong isipan. Masyado kang maka-ako. Si ako. Ngayon, binakbakan ka ni Marcoleta, nag-iiyak ka ngayon, mga kababayan. Ito yung sinasabi niya, mga kababayan eh. Ito, tignan nyo po yung mga binakbakan, ito po, tignan nyo. Binakbakan ni Marcoleta. Ito po, mga kababayan, no? Soto, itinanggi na si Marcoleta ang binabanggit niyang abogado na mas magaling pa si Lacson. Totoo. O tignan nyo, mga kababayan, itinanggi ni Lacson na si Marcoleta ang binabanggit niyang abogado na mas magaling pa si Lacson. Totoo. Yan ang sinasabi mo sa mga interview mo. Ngayon, nagkakaroon ka ng ng kung ano-ano dito, di ba, mga kababayan? Ano sinasabi ng mga comment? Yan, Soto, itinanggi na si Marcoleta ang abogado na sinasabi niyang mas magaling si Lacson. Nilinaw ni Senate President Tito Soto na hindi si Senador Rodante Marcoleta ang abogado na binabanggit niya na mas magaling pa si Senador Pampilo Lacson. Di nga! Ayon kay Soto, hindi dapat tamaan si Marcoleta, lalo na't hindi naman siya nabanggit ng pangalan sa panayam sa kanya. I never mention any name. Di nga! I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. Why you feel alluded to if I did not mention your name, wika ni Soto? Aba, mga kababayan. Malupit. Yeah, Mr. President, just to, before. Tingnan natin, mga kababayan, ayan si Tito Soto, itinatanggi po lahat. Sino pa bang pinapatamaan mo? Ito po ang mga balita. Napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So, No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. No, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na ang mga... Kasi,
At tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi, si Senator Marcoleta, abogado na yun, o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So, a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. Obvious naman, Tito Soto, na si Marcoleta ang sinasabihan mo. Siguro may sama ka ng loob kay Senador Marcoleta. Inggit na inggit ka sa kanya dahil ba siya ay magaling na abogado? Tignan mo si Pia Cayetano. Ang sama ng tingin sa'yo. Tinatawanan ka palihim. Pati si Loren Legarda, hindi man lang tumitingin sa'yo, tignan mo. Nababasa kayo mga isip nila eh. Wag kami, Tito Soto, sabi nila. Ano sinasabi ng mga comment? Yan kasi, Tito Soto, bitiw ka ng bitaw, ayaw mong panindigan. Ngayon, opinion na lang yon sinabi mo para gusto mong palabasin, mali pa yung mga sumita sa'yo kasi opinion mo lang yon. Sabi ni Junta Kahata II. Sinungaling yan, si Tito Soto. Wala daw siyang binanggit na pangalan. Yung usapan nila ni Karen, sabi mo, Marcoleta, wag mo kaming gawing tanga. Ang lupit. Ganyan ang nangyayari pag hinayaan nyo ang isang attorney na palitan ng isang bulagaan, sabi ni Lloyd. Di ka bagay dyan, mas bagay ka sa Itbulaga. Wag mong gawing noontime show ang Senado. Sabi ni Jojo Largo. Senador ka, ilabas ka sa media. Senador ka, lalabas ka sa media para magbigay ka ng opinyon. Opinyon mong nakakasira sa kapwa mo. Senador, ano tawag doon? Lahat ng opinyon mo, Tito Soto, ay magre-reflect sa mga kasama mo at sa buong Senado. Kaya kung maglalabas ka ng opinyon, ay ibalanse mo. Kasiraan ng kasama mo ay kasiraan mo din ng Senadong pinamumunuan mo. Kaya gusto nyo na 2016 to 2022 para maling si PRRD. Hoy Soto, hindi mo narinig ang sabi ng mga Diskaya? Nanalo sila sa bidding. Walang nangihingi, di tulad ng administrasyon ngayon. Mga walang hiya, ang tibay ng mukha nyo, kasama ka doon, Leche, sabi ni Gerly Mardin. Yung puro sat-sat mo dyan, imbes kakanta na sana yung mag-state witness, nagsayang ka lang ng oras o dinadivert mo lang ang issue sa korupsyon. Ayan na mga kababayan, galit na galit ang mga tao dito. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, now I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter, and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request was go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. Ano? And then also, to be fair to the OSAHA, ano? Every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, mayroon tayong sa Pasay City Jail, si Balad ba yun? You don't need to have an OSAA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a legal custody. Yun ang importante rin. So, hindi kailangan nakabantay o sa doon.
Now, if you want to change the rules, then you propose some amendment to the rules na gusto niyo saan nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, kung natatakot sila sa kanilang security, bilyon-bilyon ng pera nila Ang dami nila pwedeng bayaran pa security guard Kahit 1,000 security guard kaya nila Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Alam mo, Manong Soto, yan ang sinasabi ng batas. Wala kang karapatan na questionin yung sinasabi ng batas. Ng state witness, kailangan karguhin ng gobyerno. Bibigyan ng seguridad, pagkain, paaral, bahay, matutuluyan. Kakarguhin mo yan kasi nga sila ang magiging daan para ituro nila ang malalaking isda na nanggahasa sa pera ng bayan. Ba't mo pinipigilan ito? Wala naman sa batas na singilin mo muna ang mga diskaya bago bigyan ng gwardya na ibibigay ng gobyerno kasi nga nasasakop sila ng state witness, nag-a-apply pa lang sila. Ngayon sasabihin mo na, magbayad muna kayo. Marami kayong pera. Kaya nyong mag-produce ng kahit 1,000 security kasi marami kong ninakaw na pera sa gobyerno. Tito Soto naman, saan mo nakuha ang mga yan? Sinabi rin ba ng abogado mo yan na legal luminary gaya ng ginawa mo sa Korte Suprema na kaya mong kontrahin ang sinasabi ng Korte Suprema doon sa impeachment court or impeachment trial ni Sara Duterte? Ngayon, dito naman sa state witness program, tignan mo si Pia, tinatawanan ka. Ayan nasa likod mo. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? And then... bakit hindi ka magmamadali? Nakasalalay yung buhay dyan ng mga diskaya. Kaya nga nag-a-apply sila ASAP ASAP, nabibigyan ng security. Ngayon, binago mo. Sinabotahe mo yung plano ni Marcoleta. Yung original na plano, nabibigyan ng security or state witness ito na masasali sa gobyerno, nabibigyan ng seguridad, sinabotahe mo. Tito Soto, sasabihin mo, marami kayong security, bilyon ang pera nyo, kayang-kaya nyong magbayad. Tignan nyo mga kababayan, saan ka nakakita ng speaker na ganito? Yung original na ginawa ni Senador Marcoleta, sinabotahe niya. So baliwala ang mga pinaghirapan ni Senador Marcoleta na naging Blue Ribbon Chairman. Ngayon, babaguhin mo pati batas, may sarili kang batas na pinapairal. Kasi nga kakampi mo si Boying Remulla. Nag-usap na kayo. May impluwensya ka kay Boying Remulla dito. Umuo na nga ito si Remulla nung dumating ka. Nasa botahe ang plano ni Marcoleta na gawing state witness ang spouse diskaya kasi nga delikado ang buhay nila. Ginulo mo yung dating original na plano. Ang napakaganda na ng takbo ng investigasyon, sinira mo pa. Ngayon sasabihin mo, konting hina naman. Parang sinasabi mo, ikaw yung magaling. State witness, there is no other direct evidence available.
for proper prosecution eh. So, it is not applicable to the Discayas. At saka na, hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Paano mo nasasabi na most guilty ang mga Diskaya? Nag-iisip ka ba, Tito Soto? Ibig sabihin walang mga mastermind dyan? Walang mga politiko na, tignan mo si Pia Cayetano, nakatakip na ng ilong kasi ayaw niyang maano yung sinasabi mo na babahuan siya. Tignan mo si Pia Cayetano, si Senator Pia nakaganon, no? Teka lang, Tito Soto, parang wala ka sa hulog. Ayan, tignan nyo, parang opinion ko ito, ha? Parang ganun yung sinasabi ni Pia, eh. Di ba, mga kababayan? Ano sinasabi nito? Ulitin nga natin. Ay, parang wala sa hulog ito, ha? Mention your name. Di ba? And then, state witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution eh. So, it is not applicable to the Discayas. At saka na, hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. Nako naman, Tito Soto, ibig sabihin, sinasabi mo, mga Diskaya, sila yung the most guilty. Paano naman yung mga politiko na gumamit sa kanila na ginawang paraan para hindi makakaganyan ang mga Diskaya kung wala pong mga politiko na nasa likod? Tignan mo. Mas magaling pa sa'yo ang taong bayan eh kaysa sa mga sinasabi. Anong sinasabi mong sila yung the most guilty? Ibig sabihin, yung pananaw mo kay Senador Marcoleta na nag-aral ng matagal sa pagiging abogado, tapos ikaw na artista na matagal ng senador na walang ginawa, mas nakakaunawa ka ng batas kaysa sa kay Marcoleta? Sinong nagsabi sa'yo na sila ang the most guilty? Come on, Tito Soto. Huwag kami. Huwag mong bulahin. Huwag mong gawing itbulaga ang mga tao at ang Senado at ang Blue Ribbon Committee. Ang ganda-ganda na ng direksyon. Ang ganda-ganda na ng simula ng pag-iimbestiga dito. Sumasabog na ang mga malalaking pangalan, pero ikaw, sinabotahe mo si Marcoleta. Tas sasabihin mo, hindi pwede ang mga Diskaya sa State Witness Program. Hindi sila qualified. Kasi sila yung the most guilty. Saan mo nakuha yung sinasabi mo, Senador Marcoleta? O tignan mo mga opinion dito. Naku, galit na galit ang mga tao. Galit na galit ang mga tao dito, mga kababayan. Tignan nyo po. Malaking tanong kung bakit siya nandyan sa pwesto ni Cheese sa gitna ng flood control issue. Isa sa idol ko to eh. Kaway-kaway sa mga batang 90s. Solid talaga. Walang kupas, hanggang ngayon nakakatawa pa rin. The Senate is not a place for personal opinions. Elected members' mandate is to be objective and pro-people. Safeguard the nation's prosperity and security, not to feed your political intentions and personal motivations. If you don't trust the witnesses, then try to guide the truth to light through investigations. Don't obstruct the process. Ang dami mong dahilan. Isa pa, sinasabi mong sila ang most guilty. Napamura, oh. Sabi niya, naman, oh, I'm an engineer and I personally experienced officials trying to reach out to us contractors, offering government projects contract in exchange for commission. Huwag na tayo maglolokohan. Magtagal naman ng kalakaran yan.
walang maglalagay na kontraktor kung walang manghihingi. I rest my case. O, tignan nyo mga kababayan, galit na galit sa'yo ang tao kasi nga, binubulakbol mo, ginagawa mong one ball, ang investigasyon na ito, ginagawa mong sarswela, guni-guni ang mga ginagawa mong investigasyon dito, kaya itong kabuuan ng ng Blue Ribbon Committee at Senado nagiging itbulaga na lang eh. Anyway, as I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensyahan nyo. Pag ganun, pagkat karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko. Hindi ko tinatawag. O yan, puro ka na opinion ngayon. Puro opinion na lang. Kaya ngayon, sinasabi mo, lahat ng sinasabi mo, opinion mo, hindi ka nakabase sa batas. Kaya ka buljak ka ng tao eh. Kaya nabuljak ka ni Marcoleta. I rest my case. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Eh, wala eh. Wala kang mapupulot dito kay Senate President. Itbulaga talaga oh. Soto versus Cayetano. O eto, tignan nga natin. Mga kababayan. Blue Ribbon Committee is concerned. When it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the minority leader said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Eh, malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or, andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift ang nakalagay doon with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag yung speaker, nagkaroon ng debate. Having said that, it is very clear in the rules and in the Constitution, meron Supreme Court cases yan, that the plenary is supreme. Even the Senate President said, di ba, primus inter pares, he's just the first among equals. Equal tayo lahat. But of course, he represents the Senate. So when the plenary decided to put him in Pasay City Jail, ang makakalift po niyan, hindi po yung committee, hindi po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. O, nakita nyo mga kababayan, Tito Soto violated yung inaano ng Senado. Na-violate niya mga kababayan.
Ang sabi niya dito mga kababayan, check natin. Po yung Senate President, it's the plenary. So we violated our rules. That's why we stood up to correct. Oh, nakita nyo, violated the rules of the Senate, of the plenary. Yan po sinasabi ni Senator Cayetano. Pag plain na statement lang yung pagpapaliwanag, pag hindi ka kasi abogado, hindi mo kayang intindihin kahit anong aral mo dyan, school bukol. Kahit anong gawin mo dyan, school bukol, hindi ka mananalo sa abogado. Ikaw artista ka. Hindi ka naman nag-aral ng abogado pero nakikipagdebate ka sa mga abogado. Diyos ko. Kahit anong sabihin mo, walang grounds. Hindi ka mananalo sa kanila kasi nga hindi ka talaga abogado. I rest my case, mga kababayan. So ano bang masasabi nyo dito? Tito Soto na buljak talaga ng mga Senado dito sa Senate na violate ang rules ng Senado at ng plenary. Kung ano-ano mga sinasabi, hindi alam kung anong sinasabi, mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like po, isang share at isang subscribe. Salamat po.